Eto Brad, may pasyente ko galing sa ibang ospital. Okay? Ngayon, nagpagawa siya sa akin ng blood test. Pero galing siya sa ibang ospital. Sabi niya, pakiulit nga itong blood test ko kasi may mali. Sabi ko, anong mali? Tiningnan ko. Pero ginawa ko na muna yung kanyang blood test. Okay. Lumabas na mataas ang kanyang creatinine. Patingin nga na resulta mo. Pinakita sa akin. Tiningnan ko. May nakasulat doon, for dialysis ang buang. Okay? Tapos tinanong ko siya, ano bang mga gamot na pinagtitake mo? Dati ko tong pasyente at alam ko na normal ang kanyang kidney function. Anong ginawa niya? Dahil daw sa pagtitake niya, pinakita niya sa akin, pain reliever. Konting sakit ng ngipin, pain reliever. Konting sakit ng balikat, pain reliever. For 3 months, naging pasyente ko to normal. Ngayon bumalik siya. Ayan na ngayon. For dialysis na siya, Brad. Okay, awareness. Sa mga kaibigan dyan na over-the-counter na mga gamot. Non-steroidal, anti-inflammatory drugs. Karamihan dyan over-the-counter, di ba? Pag sumakit ang ngipin mo, mefenamic acid. Yung mga nagtitake dyan, ng mga ibuprofen, yung mga Advil, naproxen, mefenamic acid, yan ang mga over-the-counter. Brad, sinasabi ko sa'yo, ingat-ingat ka. Hindi po bawal mag-take ng mga pain reliever o mga ganyang gamot. Pag yung sakit ay tolerable pa, huwag mo nang inuman yan. Pag yung sobrang sakit, inuman mo yan. Pero, pag isang araw, pangalawang araw at hindi pa natatanggal naman ang sakit niyan. Oo, pain reliever nga eh. Siyempre, gustong-gusto mo, pag take mo, tanggal agad ang sakit. Pero hindi mo alam, 3 to 5% sinisira mo ang kidney mo. Kasi yan ang mga gamot na karamihan ay self-medication. Walang prescription ng doktor yan pag tinitake. Aminin nyo, ha? Aminin nyo, pag nagtitake kayo ng pain reliever, bakit sinasabi nyo ba sa doktor nyo? Ito na lang isipin nyo pag nag-take kayo niyan at hindi pa rin natatanggal ang sakit. Mga 3 days, 4 days. If symptoms persist, consult your doctor. Diba? Pupunta ka pa rin sa doktor. Kaya huwag kang magtitake ng gamot na over the counter at ikaw mismo ang gagamot sa sarili mo. Paalala po yan, ha? Ito na ngayon ang patunay. For dialysis na yung pasyente dahil sa improper use of painkiller medicines. Paalala po yan, inuulit ko. Huwag na huwag po kayong magtitake ng mga gamot na hindi nyo alam kung ano ang ginagawa sa katawan nyo. Oo, natatanggal yung sakit. Nalulunasan yung sakit. O, diba? Ikaw, konting fever, pain reliever. Konting sakit ng ulo, pain reliever. Kapag yung ikaw ay, ano yung sa mga babae? Menstrual cramps. In short, meron kang dysmenorrhea, painkiller. O, di ba? Puro painkiller. Kaya ingat-ingat sa paggamit niyan. Sabi ko nga, pag sobrang sakit, pwede kayong mag-take niyan. Hindi bawal mag-take niyan. Pero kapag andyan pa rin yung sakit after ng how many days na pag-take mo ng painkiller, pumunta ka na sa doktor mo. Yung urologist na lang ang magpapaliwanag sa'yo kung ilang percent na lang yung kidney mo. Joke lang. Oo, totoo yan. Huwag kayo masyado mag-take ng painkiller. Nakakasira po yan ng bato. Maniwala kayo sa akin. Ito na nga patunay. For dialysis ng pasyente. Okay? Isang awareness din po yan. Comment down below kayo kung tama o mali. Pero sa akin, tama po yan.